Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, no? So, ang bidyong to naman, men, ay about naman to kay Willie Rebilla Mesa, Senator, ano? Tapos, syempre, meron din dito si Percy Lapid. Ewan ko kung anong nasa loob ng bidyong to, but yan yung panonoorin natin. So, ang bidyong to ay mula kay Kabarik Ligalig TV. So, I think, ano na to, medyo matagal-tagal na tong bidyong to, ano. So, yan yung panonoorin natin. Meron itong pamagat na kapag minalas-malas, isa na naman clown sa Senado. First rapid fire. So, I think ito yung, ano ba, mensahe ba to ni, ano. Anyways, rest in paradise nga pala kay, ano, di ba? Kay Percy Lapid, ano. Pero I think mensahe ito na kapag kami nalas-malas, isa na namang clown sa Senado. Yun yung sabi sa title. Bibigyan lang natin to ng reaction, ano. So, bago natin simulan, Kabalik Ligalig TV, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin kay Percy Lapid. Tapos, syempre, kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Ganun pabagat ng video ito kapag minras malas, isa na namang clown sa Senado. So, like, comment, share, subscribe. Start. Kabarik Ligalig, Philippine Noisy. Start. Gumawa sila ng kahayupan, abay hindi pwedeng hindi sila tamaan ng Nako. rapid fire. Katulad halimbawa, si Pero sayang yung tapang niya kasi yun nga, nadedo siya. Willie Rebilla man. Sayang. Kasi kumakandidato itong damuhong ito eh. Ano ba mga nagawa niyan? Sasabihin ni Willie, bah, tumutulong ako. Yan ang pagmamalaki niyan. Do you realize though that mas makakatulong Yan yung ano ha, yan yung dahilan din kung bakit nag-aano tayo dito sa social media about nga dito sa word na pagtulong, ano, kasi syempre yung mga kababayan kasi natin, men, once na pangakuan lang yan ng mga ganyan na tulong-tulong, is syempre makukuha na sila, 'di ba? as a private citizen? Because once you're in But syempre di enough yun kasi senator yung tatakbuhan eh. Okay lang siguro kung ang tatakbuhan mo is ano, 'di ba? Ano ba? Leader ng tupad, leader ng purpose, or foundation na lang, 'di ba? Na charity work, something like that. Sana nag-charity vlogger na lang eh. Senate or Congress, voting system yan eh. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. Pero Mas marami. consensus- Imagine mo, you have about 110 Filipinos. 110 million Filipinos. Ang natutulungan ko lang everyday, about 600. Hindi pa lahat. You know, So ang ibig sabihin ni Kuya Will is kapag ka nandun siya sa Senado, malaking pera yung makukuha or maitutulong niya. Kasi yan din yung ano eh, yan din yung sinabi dati ni Tulfo eh, na parang Senator Tulfo na 'di ba dati ayaw niya mag-senador pero nung ano na siya, parang ano naman siya na mas marami siyang matutulungan kapag senador na siya. Though meron din namang ano natulungan si ano Senator Tulfo, ano. Pero yung kay Willie kasi parang focus na naman siya sa mahirap, ano. So alam naman natin na I don't know lang if kayo, men, allergy na kayo dun sa mga ayuda-ayuda na yan, ayuda program na yan na yung mga tupad, yung mga 4Ps. So, no offense naman dun sa mga miyembro ng tupad at 4Ps, ano, kasi meron din naman talaga tayong mga kababayan na deserve nila na tulungan. It's just, ano lang talaga, parang may mali sa pamamalakad sa mga grupong yan. Kasi halimbawa yung 4Ps, hindi naman talaga mahihirap yung iba dyan. Yung iba may mga cellphone na, yung iba may mga TV na, may mga motor, may ano, nag-i-scatter pa siguro yung iba dyan. 'Di ba? So something like that ba na parang hindi na angkop or parang hindi na tama yung paglilista sa ibang miyembro, 'di ba? So ewan ko kung bakit naging ganyan 'yan. Pero yun nga, if ever itong si Kuya Will, halimbawa ganyan, yun nga yung plano niya para mas makatulong sa mga mahihirap. Sana hindi na naman ayuda, 'di ba? Kasi men, ewan ko. Pero unfair kasi sa ating mga naghahanap buhay ng marangal, 'di ba? Over sa mga ganyan na parang inaayudahan na lang. Tapos alam naman natin na sa mga ayudang 'yan, though hindi ko sinasabi na 'yun yung gagawin ni Kuya Will, pero may mga parte ng mga nagbibigay ng ayuda diyan na parang may nabubulsa sila, 'di ba? So parang may corruption patuloy na nangyayari, 'di ba? So kaya medyo ano na tayo, iwas na tayo diyan sa mga ano na 'yan, mga ayuda-ayuda na 'yan. Pero
Kayo ba men, i-pictured out nyo nga kung ano yung way ni Kuya Will para tumulong sa mga mahihirap na hindi na gumagamit or hindi na idadaan sa ayuda? Comment nga kayo sa baba. Dito, mas malawak. Luzon, Visayas, Mindanao. Gago. Ano nagtutulungan? Nagagamit mo yung mga tao nang hindi nila alam. Yun Kasi lang. gusto lang nila kumita. Tanggalin mo yon. Tanggalin mo yung pamimigay. May manonood ba sa'yo? Tama. Kaya I think meron pa rin manonood sa kanya pero medyo konti na lang. 'Di ba kasi artista naman si Kuya Willie. Anyways, parang i-ano lang natin to men ano na parang I think itong video na to ni Percy Lapid tapos itong video na pinapakita dito na si Kuya Willie is hindi talaga ito yung nire-react ni Percy Lapid ano. But once na nagbigay ng komento si Percy Lapid. It's just ano lang siguro kasi wala na si Percy Lapid ngayon eh. It's just parang na-predict lang siguro ni Percy Lapid yung mga sasabihin ni Kuya Will kapag ka ini-interview na siya about sa kung ano yung gagawin niya sa Senado. Ano. Parang predictable naman na kasi talaga yung ibang mga senador, mga artista, mga sikat na kapag ka tumatakbo, ano yung mga best line nila? Makatulong sa mga mahihirap, babaguhin ang buhay ng Pilipino, iaahon sa hirap ang mga Pilipino. Yan yung mga ano nila eh. Yan yung mga tagline nila. Tapos kapag ka nanalo na, nga. Kaya nga dito sa title nila is parang magdadagdag na naman ba tayo? Diba? mo ginagawa yon, iyon ang format. Katulad nito, itong programa natin, Public Affairs and Commentary on Current Public Events. affairs. Yun. Ito ang format ng ating palatuntunan. At hindi ho pera ni Willie yung pinamimigay niya ron. Galing yun sa sponsor. Alay, nagbibigay siya ng pera sa tulong niya raw sa napinsala. Paano mo na sigurong pera niya yun? Diba? Na hindi niya kinuha sa ibang tao yun. Oh. Yun lang. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, Meron na ba kayong mga Diba? Even si ate, diba? Aware tayo sa problema, which is kahirapan nga. Pero ang solusyon, paano natin i-handle yan? Kasi diba sabi ko sa inyo, maraming mga sikat, mga celebrity na tumatakbo sa politika na ang akala kasi nila men is kapag ka tumulong ka lang sa taong bayan, tumulong ka sa mga mahihirap is effective ka na pagka-politiko. Pero yung senador kasi men, malaking ano yan eh, malaking posisyon yan eh. Gumagawa ng batas dapat yan eh. 'Di ba? Ano ka lang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, Meron na ba kayong mga paano ka lang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Ay, I'm sorry men ha. Pero medyo nadismaya ako sa sagot na yun. Na tinatanong siya ng interviewer na kung ano yung gagawin mong solusyon. Sinagot niya na wala pa kasi hindi pa siya nanalo. Men, hindi pwede para sa atin yun. Ano yun, dun ka palang mag-aaral kapag naging senador ka na. Eh di may masasayang kang time dun. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, men, na hindi dapat puso lang parati. Di ba? Kasi sabi ni Kuya Will sa isang video na na-react natin, di ba, na may mabuti akong puso para sa mga Pilipino. Ito yung patunay mo na hindi enough yung magandang kalooban, mabuting puso. Dapat meron ka ring ano dito ba? Isip ba, like advance kang mag-isip ba na sige kapag ako maging senador, ito yung gagawin ko para makita din ng tao kung gaano ka ba talaga ka-dedicated. Dapat yung interview na yan, sinayang niya yung tanong na yun eh. Kasi need niya na ipakita sa atin mga Pilipino, 'di ba? Na naiiba siya, naiiba yung plano niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, mostly sa mga Pilipino na tumatakbo, parati nilang binabanggit yung mahihirap. Gusto kong makatulong sa mahirap, gusto kong maihahon sa hirap ang Pilipinas, gusto kong mawala ng mahirap sa Pilipinas. Pero hindi naman nangyayari, 'di ba? Sayang 'yun. Dapat sinagot ni Kuya Will 'yun. Sayang. Nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, One step paano at a time. ako. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Ang iisipin ko muna kung paano ako mananalo. So in short, wala lang. Wala ka talagang sorry for the word, pero parang
ganun yung naging labas tuloy. 'Di ba? Na ano lang, isang artista na naman na tumakbo kasi syempre as a sikat, may boboto talaga sa'yo. Katakot yun Ang dami ng pages batas na law. ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador eh. Mas legislative. Para saan? Para sa bansa? Ang dami ng batas na ginawa. Eh, ano Anak ng teteng, nagrereklamo na. Huy, wala na men. Nagrereklamo na si Kuya Will. Marami na daw batas sa bansa. Given na maraming batas sa bansa talaga yung Pilipinas. And up until now, dapat pa rin talagang dagdagan yan. Kasi meron pa rin mga nangyayari sa Pilipinas na wala pang batas. 'Di ba? Like magsasuffer yung mga Pilipino kapag hindi malagyan ng batas yan. Kaya yan yung trabaho ng senador dapat. Maghanap, 'di ba? Or mag-isip kung ano nga ba yung mabuting batas na makikinabang yung mga Kapilipinuhan. Hindi yung pwede yung marami ng batas. Bakit nagbago ba yung buhay ng mga Pilipino? Dito mo talaga masasabi na parang focus lang talaga sa, wala lang, parang ayuda na lang sana talaga. 'Di ba? And for me talaga, nega sa akin yung ayuda na parang ayuda-ayuda na lang parati. Mas understandable pa yung ayuda kapag binabagyo, nililindol, nasusunugan. Understandable yung ayuda dun sa part na yun kasi need talaga yun na i-rush talaga. 'Di ba? Naghihirap talaga yung mga kababayan natin nun. Pero yung ayuda dahil sa mahirap, poverty, something like that, mahirap yun, men. 'Di ba? Kung parati tayong mag-aayuda, baka mas lalong dumami yung mga mahihirap. Kasi magdidepend na lang sila. 'Di ba? For example, nakita ng mga kabataan na, uy, si kapitbahay natin, 3 yung anak niya. Tapos sobrang hirap nila. Sinusuportahan sila ng gobyerno. Meron silang ayuda. Eh di yung mga kabataan yan, papasok sa landi-landi mode. Ayun, walang takot na baka juntis sila kasi sasabihin nila may gobyerno naman na mag-a-assist. So baka maging negative impact pa, 'di ba? Kung puro ayuda-ayuda na lang. Kasi sige, isipin mo, ano bang dapat gawing batas para sa mga mahihirap? Ano ba? Sige, sabihin natin, hindi naman talaga ako abogado, hindi ako tumatakbong senador, pero sige, try kong isipin kung ano yung pwedeng gawing batas sa mga mahihirap. Ano ba? Pwede bang gawing batas yung hindi ka maniningil or tawag dyan, ilo-low yung mga tax ba ng mga street vendor. 'Di ba? Pwede ba 'yon? Ewan ko rin, 'di ba? Hindi rin ako capable kaya nga hindi ako tumakbong senador eh. So ako gusto ko rin tumulong sa mga mahihirap pero yung tatakbo akong senador para makatulong ako sa mga mahihirap, wag na lang. Mahirap eh. Baka mag-e-end up lang din sa ayuda program, 'di ba? Tuloy. trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka public servant eh. Ano ba tinatakbuhan mo? Damuho ka, di ba, senador? Hindi mo ba alam na Tama! Senador yung tinatakbuhan mo. Anak ng titing mo. Dapat kasi yung pagtulong natin, ilugar natin sa kung ano yung posisyon na tatakbuhan natin. Kasi for example, tatakbo kang treasurer ng gobyerno. Di syempre hindi ka pwede sa pagtulong sa mga mahihirap kasi yun, biglang itutulong na lang yung pera. 'Di ba? So hindi angkop sa treasurer na tumulong sa mga mahihirap. 'Di ba? Maubos yung pera. ang pagtakbong senador, ang senador ay legislative. Ulit. Damuho ka, di ba? Ang batas na ginawa. Ano ba trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka public servant eh. Ano ba tinatakbuhan mo? Damuho ka, di ba, senador? Hindi mo ba alam na ang pagtakbong senador, ang senador ay legislator? Tama. Ano ibig sabihin nun? Gagawa ka ng batas.
Oo, 'di ba? Ito yung ibig sabihin ng senador legislator. A legislator or a lawmaker is a person who writes and passes laws, especially someone who is a member of a legislator. So yan, 'wag nating babaguhin, men, kung ano yung trabaho ng senador. 'Wag tayong mag-end up na gusto ko wala nang mahirap tapos tatakbo ka dahil sa pag-aakala mo mas marami kang matutulungan doon kasi maraming pera doon, 'di ba? Ang tanong, hindi naman ganyan yan kadali na parang ano ba, ano bang gagawin mo? Siyempre, pagtatalunan nyo pa yan sa Senado. 'Di ba? Kasi siyempre, babarahin ka ng kapasenador mo na, uy, meron na kaming ano dito meron na kaming akap dito meron na kaming purpose dito meron na kaming mga project dito sa para sa mga mahihirap. So ano yung idadagdag natin? Dagdag na naman sa gastos yan. O gaganyanin ka. So if ever hindi ma-approve yung hindi ma-approve yung gusto mo. So ano yung next move mo? Wala na kasi wala lang, focus ka lang sa mahihirap eh. Ayaw mong gumawa ng batas na kasi marami ng batas ng Pilipinas. Anak ng teteng. Hindi ka magdadala ng pagkain sa lamesa. Tama. At kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ha? Ang senador ay legislator. Tagagawa ng batas. Kung kaya nga, minumura sila ng sambayanan kapag sumasandok sila ng pork barrel. Tama. Ang mandato ng senador at ng mga congressman ay magpasa ng batas. Tama. Hindi makialam sa mga proyekto na Tama. katulad ng trabaho ng mga nasa executive. Anong batas ba yun. gusto mong gawin? Oh. Gusto niyong tularan si Bongo? Kaso lang, walang gagawin eh. Nakikialam sa executive. Nasa Senado siya. Sinisira nila yung Function. pagkakahiwalay ng sangay ng gobyerno, ng co-equal branch of the government. Di ba? Actually, men, na-appreciate ko talaga yung malasakit kasi minsan na rin kaming nakinabang dyan sa malasakit. Pero yun nga, based dito sa sa paliwanag ni Sir Percy Lapid na as a senator, hindi din pwedeng talon ka lang ng talon. Pupunta ka doon sa yun, executive ba yun? Something like that. Kasi, yun nga, parang ang labas din dyan is, though maganda yung hangarin, pero parang hindi angkop sa job description. Parang ganun ba? Pero ewan. Binababoy nila. Pati moralidad ng tao, binaboy nitong mga to. Ginawa nilang tama Nako. yung yung mga panlalait, yung Agree. paninira. Agree yun. Tapos, yung threat, di ba? Dedo threat is ginagawa na lang nilang joke. Pagsisinungaling, ginawa nilang yan eh. Sinira nila. Grabe. Kasi, Basang-basa talaga ni Percy Lapid yung admin ng kabila. basta mali at pabor sa gobyerno, hindi sila napapanagot, di ba? Hindi sila napapanagot eh. Di ba? Yung pinahamak nyo maraming Pilipino dito, kasasamba nyo kay digong nyo, di ba? Pinahamak nyo tao, kinawawa Sa kanya ba galing yung word na digong nyo? Yun din yung ginagamit ng mga vloggers ngayon. ninyo. Ininsulto ninyo dahil mali na ang ginagawa, ang iniinsulto nyo pa mga Pilipino. Diba? Nasira si Satanas dito. Alam ba ninyo si Satanas, takot sa Diyos yan? Grabe, pati si Satanas pala is hindi kinaya. Takot yan eh. Mga kaibigan eh. May takot sa Diyos yan. Ultimo yung mga demonyo eh. Nasa Biblia yan eh. Nanginginig pa yan eh. Si Satanas, wala tayong nadinig na minura Panginoon Diyos eh. Doon Ang ginawa ni Satanas, nagmataas, di ba? Nagmataas siya. Pero ito nagmataas, may kasamang mura. Sino Sobra pa ang pa siya hindi kay Satanas. lalapastanganin nitong mga taong ito? Pagkatapos, iniidolo yan. Sabi nga, mga kaibigan, birds of the same feather are the same birds. Flock Komedyante din. together. Di ba? Mga kaibigan. Kung ano yung iyong hinahangaan, yun din ang magiging pagkatao mo. Oh, 'di ba? I think ito yung time na inendorso ni PRRD si Kuya Will. And then yung nga parang tinanggihan ni Kuya Will yun kasi parang yun, hindi para sa kanya yung Senado.
So, ewan ko ba yung mga senador natin is parang sila eh. Ano ba, pakipot ba yung term na yan, may na parang unang beses na subukan kang patakbuhin, hindi para sa akin yung Senado. Ano ba ako dyan? 'Di ba? I think si Senator Rapi Tulfo ang sinabi niya dati is kaya ko namang tumulong kahit wala ako sa politika. So correct me if I'm wrong na lang. Tapos si Robin Padilla, sinabi niya din, wala akong kaalam-alam dyan, anong gagawin ko doon. Which is yun nga yung nangyari. Na-predict niya nga, wala nga siyang kaalam-alam. And then si Kuya Will, may sinabi din siya na I think, ano din yung sinabi niya. Hindi din para sa kanya yung Senado. Something like that. Correct me if I'm wrong na lang din. So, tumakbo naman. So, alam niyo na yung pattern ha. Tuloy. Kaya ganyan sila. Sipin mo, accomplishment ba yung ginawa ninyo? Ha? Tapos, Pero mabuti pa ng kunti si Tulfo ha, kasi may ginagawa din talaga siya. Though yung iba naman is medyo sablay din naman yung mga niya. Pero may iba din naman talaga siyang nagawa. Robin Padilla, mawalang galang ha. Meron akong mga kaibigan, kapatid ni Robin Padilla, mga pinsan niya. Ha? Siguro, magdaramdam sila, pero wala po akong magagawa eh. Kasi, public office yan. Yung mga kumakandidatong yan, kailangan nating punahin. Tama. Kailangan nating ipakita sa mga o sa publiko kung sino dapat nilang iboto at hindi nila dapat iboto. Tama. Yung mga Well, ako hindi naman ako namimilit is ano lang sa akin, nagbibigay lang din tayo ng di ba, na for example, magdadagdag na naman ba tayo ng ng mga celebrity dito sa Senado natin? Ganyan lang. Tapos sasabihin ko lang sila, nasa sa inyo na talaga yan. Kung gusto nyo ng pagbabago or gusto nyo talaga ng matiwasay na bansa, di ba? Nasa sa inyo na lang yan. yan, parang mga asong nakaabang yan. Ang gusto niya ay pumalit. Bakit? Nakita nila eh. Ang mga Pilipino pala walang hiyain mo na, sasambahin ka pa. Yun lang. At yung mga kumokontra, tatakutin natin. Yun lang. Really Habang hinahayaan natin yan, lulubha ng lulubha ang problema. Ha? At pag silang mga asong gutom ang pumalit, mga kaibigan, dodoblehin nila yung krimen na yan na ginawa laban sa mamamayang Pilipino. Kaya naman pala siya pinatumba, no? Din talaga, may point din talaga yung mga pinagsasasabi niya, min. Grabe. Ha? Ang gagawin lang nila, makikipagsabuatan. Kamutan na sila lang ng likod, mga kaibigan. Yun lang mangyayari dyan. Ito po si Percy Lapid. So, yun lang naman. Grabe, solid talaga ni Percy Lapid, min. Grabe. So, yun lang naman mga kanoys. So, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below and then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay Kabarik Ligalig TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, Percy Lapid courtesy din, Tapos, syempre, nyo iwan na Pilipino. To like, comment, share, subscribe. So, yun, nagbibigay lang na yun ng Rinaldo. Sabi naman ni Percy Lapid dito na kailangan din nating magbigay ng some kind opinion, insights about dito kasi syempre alam naman na natin talaga kung ano yung nangyayari ngayon sa bansa na as long as sikat ka, as long as tumutulong ka sa tao, iboboto ka talaga ng taong bayan. 'Di ba? Bigyan ko kayo ng example minhan na mga may posibleng manalo as a senator kahit na wala lang, tatakbo lang sila. Kahit nasabihin mo na wala silang gagawing batas, wala, susuportahan sila ng tao. Like for example lang to. Yan si Vic Soto. Kung tatakbong senador yan, mananalo yan. 'Di ba? So, kasi pangit kasi yung nagpo-focus na lang tayo sa tutulong sa mahirap, iaahon sa ang mga mahihirap, 'di ba? Gusto kong mawala ng mahirap sa Pilipinas. Which is mahirap nga siyang gawin, 'di ba? Kasi syempre, big battle 'yan eh. 'Di ba? Sinabi pa doon ni Willie na parang ayaw niya daw na makipagdebate sa mga kapwa senador. Ayaw niya daw ng ganun, 'di ba? Ayaw niyang makita sa TV.
na halimbawa ganyan nagdidebate senador to senador. Iyang tanong, paano mo ipapasa yung gusto mo kung hindi mo ididebate? Dapat ipaglaban mo 'yan. Ipaglaban mo talaga kasi mananalo naman 'yan kung may basis ka talaga. Kaya diyan pumapasok na hindi puwedeng puso lang or naiintindihan mo yung mga mahihirap ay sapat na para maging senador. Dapat meron ka ring ganito, meron ka ring advance na pag-iisip, 'di ba? Na grabe yung visions mo ba. Kaya nga sabi ko sa inyo nung tinanong si Kuya Will nung babae na ano yung gagawin mo kapagka senador ka na. Hindi sinagot, "Wag mo akong tanungin, hindi pa ako senador." Oh, do'n pa lang makikita mo na, 'di ba? Na my goodness. So ano nga bang gagawin nito kapagka nasa Senado na? Anong batas yung gagawin niya? Kasi based sa mga naririnig natin, yung komento ni Kuya Will, marami ng batas sa Pilipinas. Bakit nagbago ba ang buhay ng mga Pilipino? So anong gagawin niya talaga sa Senado? 'Di ba? Kasi hindi naman nagbago pala yung buhay ng mga Pilipino. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung pagtulong lang sa mga mahihirap, marami nang sumubok. And then yung sumubok, ayuda pa. 'Di ba? Which is ayaw nga natin, hate na hate nga natin yung mga ayuda na yan kasi yan lang din yung magpapalala para dumami. Magpatulong nga tayo kay ChatGPT. Ask ko lang si ChatGPT kung ano ba ang gagawin. Tanong lang tayo sa AI ha. Mas matalino daw tong AI eh. Tanong tayo sa AI. Hi ChatGPT. Kasi pangit yung puro ayuda-ayuda na lang yung gagawin. Tutulong ka sa mahirap tapos ayuda lang. Dadagdag ka lang sa sa gastos ng Pilipinas. As a senator, what will solve poverty? Okay, tanungin natin si AI ha. If I were a senator aiming to solve poverty, I'd focus on short-term relief and long-term structural changes. Here are some cases. Economic growth and job creation, support small business, provide grants, low-interest loans, and tax incentives for small and medium enterprises. Ito, maganda to. Maganda to. Na bababaan yung interest sa loan. Kasi syempre, kung ikaw mahirap ka, gusto mo magsimula ng negosyo, mahirap patulan yung napakalaking interest kapag ka nangungutang ka, di ba? So, halimbawa ganyan, yung mga livelihood din. So, tax incentives, babaan para sa mga maliliit na Tapos, I think yung mga requirements nila, wag masyadong grabihan, di ba? Kasi grabe yung requirements eh. Grabe yung requirements talaga. Attracts investment, encourage foreign and local investments to create more jobs, specifically in manufacturing, agriculture, and technology. Strengthen workers' rights, ensure fair wages, benefits, and job security for workers. Actually, itong mga din na to, yun nga, marami naman na tayong mga politiko na nangangako, 'di ba, na baguhin yung Pilipinas para sa pagbabago. Paulit-ulit na lang halos lahat ng politiko puro pagbabago yung pinananawagan tapos kapag nanalo na, wala. Nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag tatakbo kayo na politiko, especially senator, congressman, 'di ba, malalaking posisyon 'yan eh. Dapat kapag tumakbo kayo, ayusin niyo yung niyo, mga plano niyo. Huwag kayong lang mag-settle down lang sa gusto kong tumulong sa mga mahihirap. Tapos kapag tatanungin ka kung ano yung gagawin mo kapag naging senador ka na, wag mo na akong tanungin. Wag mo muna akong tanungin, hindi pa ako senator eh. So mahirap yun. 'Di ba? Paano mo bibigyan ngayon ng assurance yung kapilipinuhan kung ganyan mo lang sasagutin, 'di ba? Yan lang naman. Mas lalo katuloy iiwasan ng mga Pilipino na mulat na. Pwera na lang doon sa mga Pilipino na as long as tumutulong ka, iboboto ka talaga. Pero sa mga Pilipino na mulat na, 'di ba, na
Sawa na kami sa mga naririnig namin na pagbabago, tulong sa mga mahihirap, tulong sa mga mahihirap. 'Di ba? So ano nga bang bago? Ano nga bang bago sa'yo para iboto ka ng tao? 'Di ba? So yun lang naman. So yeah, isa din yan sa dahilan kung bakit ayaw talaga nating magboto ng artista, no? Pero lang siguro kung si Willie dadaan muna siya ng mayor, konsehal, 'di ba? Para makita din natin ba kung effective ba talaga siya sa posisyon na 'yon, sa mababang posisyon na 'yon. Nakatulong nga ba talaga siya? Nagawa niya ba talaga yung gusto niyang gawin? Pero yung biglang aakyat ka ng senador, tapos ganyan yung ilalatag mo, mahirap. 'Di ba? So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Kaparik Ligalig TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.